Good morning guys! This is your Coach Saray. So ngayon, isi-share na natin sa broader audience ang ating kaalamang technical. Yan. So, ano tong kaalaman na to? For those out there na nakakakilala sa akin, ginamit ko to way back 2018 nung ako ay naging real estate agent. So, bago natin simulan ang aking gagawing tutorial, this is video number 1. So, ang topic dito, kagaya na na-post ko kahapon, is about gagana ba ang boosting na newly created ang iyong page tapos wala kang ni isang followers at ni isang likers. Yun, liker, follower. Kasi wala. Zero, as in zero. So, isi-share ko sa inyo kasi gumawa nga ako ng page na as in walang follower, walang like, pero binoost ko. So, bakit ko binoost? Ang objective is, inaalam ko, kasi before, kailangan may 100 kang followers para mag-run ka ng boost. Ngayon, wala na. Wala na restriction. So, ibig sabihin, anyone can run, can ads. Yan. Kasi yun naman ang objective ng negosyo to. Is, vice versa, kumita, di ba? Kumita yung user, kumita din yung gumawa ng program ni Lolo, Lolo Mets. Oh, ayan. Ano nga ba, unahin natin, ano nga ba ang purpose ng page, 'di ba? Para doon tayo magsimula kasi mahirap naman magtuturo ako ng page, hindi pa alam ko ano yung pinaka usage or essence ng na 'yon. So, sa Tagalog, ito ay same lang, Tagalog, English, Facebook page pa rin. Tapos, ito ay ginagamit para sa negosyo. So, negosyo, magnegosyo ka or branding, any brand na gusto mong i-promote, ito yung gagamitin mo, 'di ba? Tapos, organization or public figures, 'di ba? Lalo na ngayon, nauuso yung vlogging, 'di ba? So, isang public figure, gusto niyang i-promote ang kanyang product or yung pagkatao niya or any about sa kanya. So, para magkapag-engage yung mga gustong makilala pa siya ng higit pa. Yun po ang yun po ang pinaka-essence ng page. So, public space siya na kahit sino pwedeng mag-connect. Yan, or makapag-interact sa kanya. Yun. Specific entity. Yan. Magkaiba si page versus sa profile. Kasi, si page, public lang siya talaga. Si profile, pwede mong i-private, pwede mong i-lock, di ba? So, si page, hindi ganon. Di ba? Individual. More on makikita niyo pag nag-create kayo ng page, 'di ba? May nakalagay doon, ang tawag doon industry code. Anong ibig sabihin noon, 'di ba? You can opt or makakapili ka hanggang 3. Let's say ilalagay mo, nag-create ka ng page. Ang objective mo is for real estate, 'di ba? Pero meron pang additional 2. So, anong ibig sabihin noon? Pwede kang mag-add ng additional 2 na industry code doon sa create mo na page. Halimbawa, real estate, tapos services, and then vlogging. Yun. Kaya 3 yun. So, as time goes by, explain ko sa inyo further kung ano ang advantages ng 3 yun. Kasi, kung nilagay mo ang real estate, ang ina-expect ng audience mo, yung page mo ay related sa real estate. Diba? Kung ang nilagay mo naman vlogging, vlogger ka. So, nagbablog ka ng ilalagay mo rin sa description kung ano-anong klase yung binablog mo, 'di ba? Services naman, so ang negosyo mo ay nagki-cater ng services. 'Yon. Diyan natin simulan, guys. So, para mas maliwanag bago tayo magpunta doon sa mas malalim pa kasi sobrang lalim nito, 'di ba? So, nag-decide ako na i-share na ito in public kasi ang dami kong nakikitang gumagawa ng tutorial. So, sabi ko, hindi ko nakikita yung yung medyo malalim-lalim na version. So,
to all my friends and then yung iba followers ko. So, ano natin, itackle natin to ng mas malalim-lalim pa. So, again, this is video number 1. Thank you.